Hello guys, good evening mga syalak! Ayan, kakauwi ko lang galing sa isang 12 or 13 hours na trabaho. Scholar, mag-ano na? Magna 9 na. 9. Ay, malapit. Ay, ibang oras pala to. 9:40. Magna 9:40 na ngayon, guys. Kakauwi ko lang. Nagbabasa-basa ako ng mga comments sa previous vlog ko. By the way, nagdi-dinner ako ngayon. 9:40 na. Pero mamaya pa ako matutulog. Ito lang yung ko, guys, dinner ko. Supposedly, hindi na ako kakain. Light smoothie lang. Pero, naisipan ko, kainin ko na to. Siya lang. Itong filet na tilapia na prinito ko. Tapos meron akong quinoa dito. Hindi na ako nagra-rice pero sometimes nakikinoa ako. Usually sweet potato pero ngayon quinoa since yung kapartner ay anong tawag dito? Pritong tilapia na filet. Tapos pipino na tinamad na akong i-slice. Ginudgud ko na lang. Isang pipino na medyo malaki. Sakto lang. Nilagyan ko ng chili garlic, chili, tapos, ano pa meron dito? Toyo. Tapos nilagyan ko ng konting stevia. Mas masarap naman sa usawan. Baka may magko-comment na naman na, anong tawag dito? Uy, nakakayaki naman yung mga pagkain niya. Pinapakita pa. Mas galing. Naman, uy. Tsaka blueberry smoothie. Hindi siya pure blueberry, pero marami yung blueberry. Merong mga din, mga strawberry, raspberry, mga ganun. Wala na kasi sa Costco yung wild blueberries na parati kong binibili. Wala na, yung organic na lang. Tapos hindi ako nasasarapan dun sa may organic. Ayan. Anyway, nagbabasa-basa ako ng comment, guys. Ano ba yan? Buksan ko. Basahin ko sa inyo yung comment. Tapos pakita natin sa screen. Or baka hindi na. Pag tinamad na akong i-edit. Sabi dito, hello sir, new subs here. I need po ng advice. I'm a mom of 2 at ex-Saudi. Wow. Ex-Saudi din ako. Shut up. Saan kaya sa Saudi noon? Sa ako? After exit way back 2015, nag-focus ako sa calling ko as a mother. After 10 years, nabuhay po yung calling ko sa career at gusto ko na pong harapin ang kinatatakutan kong NCLEX. Bakit ka natakot sa NCLEX? Di naman nakakatakot ang NCLEX. Matakot ka kapag hindi ka nag-prepare. Sir, I am torn po between returning to work at hospital or mag-focus muna ako sa NCLEX or do both. Considering my situation na may 2 elementary children po ako, salamat po. God bless you. Alam mo, yung NCLEX, napakahabang proseso. Hindi naman sa sobrang haba, pero usually ang pinaka-minimum na ata na pag-aantay mo bago ka makapag-take ng NCLEX. Kung ngayon ka pa lang mag-a-apply, it usually take like 9 months to a year bago ka makapag-exam. So, if I were you, kung gusto mo nang bumalik ng bedside, bumalik ka. Ngayon pa lang. Nag-aaral ka while waiting na makapag-exam ka. I mean, nagtatrabaho ka nasa bedside while waiting na makapag-exam ka. Or, kung ayaw mo rin mag-bedside, mahirap na kasing ma-hire ngayon dito kung walang bedside nursing experience, as in very competitive na ngayon. Iba na kasi yung sitwasyon. Diba?
Dati, basta may NCLEX ka lang, pwede ka na. As in, tanggap ka kaagad sa nursing home, tanggap ka kaagad. Kasi mga BPO, dati, as in kapag may BPO experience, tapos healthcare, US healthcare account yung hinahandle mo, okay ka na sa nursing home. Sa rehab facility, okay ka na din. Ititrain ka na nila. Ngayon, dili na. Hindi naman sa sinasabi kong napakadali ng NCLEX at madami kasi madami nang pumapasa. Hindi madali ang NCLEX, to be honest. It's not easy. Ang NCLEX nga ang isa sa mga pinakamatinding layer of protection both sa patient and sa'yo to determine if you're really capable or eligible or safe nurse ka. Diba? Knowledge base. So, hindi siya madali. It's just that siguro medyo dumadami-dami na ngayon ang pumapasa kasi alam na nilang mahirap kaya nagre-review sila ng maayos. And at the same time, madami ng resources ngayon. YouTube, review center na mga maayos at magagaling. As in, hindi katulad ng dati, libro-libro lang. Karamihan ng mga pumapasa ay mga smart lang. Usually. Meron nga akong kakilala dito na very smart. As in, matalino. Ang nag-review, hindi nag-review center or lang, Zonders lang. Yung buong book ng Zonders. Imagine. Sa isip-isip ko, di ko kakayanin yun doon. Daily oil? Yung pag-review nga sa INAP, anong tawag dito? Iginapang ko talaga, besh. As in, focus talaga ako sa pag-review ng NCLEX. Sobra. Imagine niyo guys, lumiban talaga ako sa work. Alala ko nun, August 6 yung last day ko. Buong month ng August, September. Nag-exam ako ata. Kasi nakauwi ako ng Pilipinas, October 4 eh. So, more than 2 months na very intensive focus. At wala akong iniisip kung hindi yung NCLEX. That's it. Yun lang talaga. Wala na akong iniisip na iba. NCLEX lang talaga. Nung mga time na yun, guys. As in, nag-NCLEX ako October 25 kung di ako nagkakamali. So it's like more than August, September, October. Almost 3 months of very intensive review. Alam niyo yung ginagawa? Kasi wala na akong trabaho nun eh. Last day ko na. Pero yung flight ko October pa. Tapos, yun, nasa accommodation pa naman ako ng hospital at that time. Tapos guys, ang ginagawa ko, usually kasi late ako natutulog. So for example guys, natutulog ako ng mga 12 or 1. Magigising ako niyan, mga 1 o'clock or 12. Minsan nga 2 ako natutulog eh. Magigising ako ng mga 9 o'clock or 8:30. Wala na yung mga kasama ko, lalo na kung day shift sila. Tinatimingan ko sino wala na sila doon, chalis. Wala na sila, 8:30 or 9. Gigising na ako. Pagkagising ko ng 8:30 or 9, magkakape ako, ganyan-ganyan. Tapos, naalala ko, parang nire-recall ko, no? Tapos, yun, at
before 10:30 or 11 o'clock, magsa-start ako mag-review. Matatapos ako ng 1. 2 hours lang ang kinakaya ko, besh. Kada ano yung parang straight. Tapos after nun, nakikinig ako ng ng videos, mga ganyan, ng review center. Recorded. Tapos, 1 o'clock, magpapahinga yan ako. After ng lunch, magda-lunch ako ng 1 hanggang 2, mga ganyan. 2. Tapos, 2 to 3 hanggang 3:30, magre-review na naman ako. 3:30 hanggang mga 4:30, magme-merienda. Ganun-ganun lang. 2 hours, pahinga. 2 hours, balik na naman. Pahinga, 2 hours review. Merienda ng onte, balik na naman. Hanggang sa matapos ako ng 12 or 1. Ganun-ganun yung ginagawa ko. Sinikap ko talaga. Kasi alam kong hindi ako matalino. I mean, I'm not someone na graduate ng cum laude. I'm not someone na graduate ng valedictorian ng high school. I'm not someone na graduate ng first honor nung elementary. Ni wala nga akong honor. Shalak. As in. Besh, buong buhay ko from elementary hanggang college, dinidream kong maging honor. Pero hindi talaga binigay ng pagkakataon. Hindi talaga binigyan. Dati, dinidream ko talagang maging top 10 from first year hanggang fourth year high school. Pero hindi talaga binigay ng Panginoon. Yung pinakamataas na siguro na nakamit ko is kasi nirarang kami lahat. Sa lahat ng mga section 1 nung high school pa ako, nirarang kami. Ang pinakamataas na nakuha ko is spot number 16. Yun na yun. As in, masayang-masaya na ako nun. Sobra. Wala akong nakuhang award buong buhay ko. Except sa loyalty award yung elementary ako. Nakakuha pala ako ng kasi ako parang nung mga latter part ng college life ko, naging member ako ng parang editorial page or news publication ng eskwelahan namin. So, I did become if I'm not mistaken, managing editor or no. Sports editor. Yun pa talaga yung napunta sa akin, besh. Yung parang piling ko napakawalang kwento. Besh, ang gusto ko noon, hindi talaga nabigay, be. Sabi, ang gusto ko talaga noon, English editor or literary editor. Ayoko rin maging news editor kasi ang daming trabaho, besh. Lahat ng news, ikaw yung yung magpa-finalize. Yung napunta talaga sa akin, best news editor, yung parang yung parang mabigyan lang ng position sa editorial board. Parang ganon. May mga mababa pa syempre, yung mga news reporter, mga ganyan. Pero sa editorial board, di naman ata yun yung pinakamababa talaga. Pero parang parang pakonsuelo. Sabi ko, scholar, gusto ko char. Ang ina-expect ko, literary editor, pero sabi ko, malayo na mangyari, char. Tapos yun. Tapos, since member nga ako ng news publication, nabigyan ako ng journalism award nung nag-graduate ako ng CAG. So yun lang ata yung nakuha kong award buong buhay ko, Diyos ko Lord. So,
Umaba na tayo. Napunta na tayo sa college life ko. Miss ko Lord. Tapos yun, napakahirap ng NCLEX guys, sobra. So if I were you, ang ma-advise ko lang sa'yo is that kung busy ka sa pag-aalaga ng mga anak mo, ganyan-ganyan, mas lalong mahati yung attention mo kasi kapag nag-focus ka pa sa sa bedside. If I were you, focus ka muna sa NCLEX. Anyway, kahit hindi ka matuloy dito sa Amerika, kung nandyan ka sa Pilipinas, you can still work. You can still work as a USRN sa mga BPO. And you can earn like 80, 100,000 or even more than that, kasama na yung mga bonus. So if I were you, take advantage of taking the NCLEX RN. Kasi ako, kapag just in case sawa na ako dito sa US at gusto kong bumalik ng Pilipinas, at least meron tayong maasahang trabaho din na yung sa Pilipinas. Yung utilization review, mga ganyan. Diba? Mas maganda siguro kung meron ka ng experience galing dito, or maganda rin kung papasok ka sa mga utilization review job dyan sa Pilipinas, and then pwede mong magamit kapag nandito ka na. It will be parang advantage sa'yo. Diba? Na meron ka ng experience sa ganun. So if I were you, mag-focus ka muna sa NCLEX. Kasi once naipasa mo yung NCLEX, sunod-sunod na ang mga blessings na darating sa'yo. As in. Shalak! Sarap. O, sige na guys, hanggang dito na lang. Umeksena lang ako para meron naman tayong upload. Charis. Baka maano naman kayo sa akin na sabihin nyo, Shalak, sinners ka. Kakatawa. Sige na, hanggang dito na lang. See you again tomorrow. Or, siya nga pala, balitaan ko kayo dito sa apartment na to. Malapit na pala akong mag 1 year dito sa Texas, guys. And, dili na ako magre-renew ng rental ko dito sa apartment na to dito sa Texas. Hulaan nyo kung ano yung magiging next move ko, guys. Saan na kaya pupunta? Siya lang. Magta-travel na ba? Charis.